So, dahil madami din curious sa inyo kung magkano ba ang apartment dito sa Texas, so isa-share ko sa inyo yung prices. Siyang pin bago ka makapasok. Pala guys, ang itsura ng ating niluto. Hi guys! So today is Thursday na. Si Austin pala is sa work. Tapos ako, bala ko ngayong pumunta dun sa pinaka office ng aming apartment dahil meron akong sasabihin sana at meron akong itatanong. So, iniisip ko pa kung dito ba ako sa parang pinakaloob ng apartment maglalakad. Kaso, ito yung dati naming dinaanan ni Austin na medyo nalito kami. So, hindi ko alam kung yun ba yung gagawin ko dahil meron ding mga tao na nasa sa pool, dadaanan ko din yun. Paano pag hindi ko mabuksan yung pinaka-gate? So, hindi ko pa alam kung doon ako dadaan or siguro iikot na lang ako katulad nung ginagawa namin pag sakay kami sa sakyan. So, baka yun na lang gawin ko para hindi tayo maligaw. Pero gusto ko din sana uling mag-uli dito sa pinaka-apartment namin. Ngayon pala, it's currently 2:34. Dapat kasi tatawagan ko lang sila sa office nila. Kaso sabi ni Austin, pumunta na lang daw ako doon para ma-explore ko din tong pinaka-apartment namin. So, yun yung gagawin ko. So, dahil madami din curious sa inyo kung magkano ba ang apartment dito sa Texas, i-share ko sa inyo yung pinaka-prices dito sa mismong apartment complex kung nasa saan kami. Dahil yun lang din naman yung idea namin. Tapos yung iba naman, search lang din namin sa Google. So yun, dahil madaming curious sa inyo at kung balak nyong lumipat ng Texas from California or from different state papuntang Texas para at least magka-idea din kayo. So, stay tuned guys! Samahan nyo muna ako ngayon pumunta doon sa pinaka-leasing office. Bye! So, yan pala. Nakakaluwat ko. Nabili ko to sa Ross last year. Ito yung super comfy na pang winter. So, yan. Pang fall, pang winter. So, yun nasusuot ko dahil wala akong tsinelas dito, guys. Nila natin ang wallet and keys para makapasok tayo. So, ito yung daan papunta sa pool. Ayan siya. Oh. Meron pala ditong pagganito guys. Yan yung iba pang apartments. Pag-alagala ko tapos hindi ko na kayang magpunta. Yan, may lock din yun. Then ito yung kanilang mail room. So, yan siya guys. Meron siyang pin bago ka makapasok.
guys! So, sorry na wala ako dahil tumawag si Austin. But now, it's currently 4:33 p.m. So, mag-start na akong magluto. Ang bala kong lutuin ngayon is ginataang manok or yung parang Bicol Express na lalagyan ko ng patatas at saka siguro carrots na din dahil nakakita lang ako ng recipe sa TikTok. Bago ako mag-start magluto is mag-ano muna ako ng mga damit ni Austin na nasa sa dryer pa. So, aalisin ko muna siya sa dryer para mamaya titiklupin ko na lang. Marinade ko to sa fish sauce. So, hopefully, masarap siya mamaya. Kasi ang pansin ko dito, guys, yung mga chicken dito sa US, parang wala masyadong lasa. Or ako lang yun, or hindi lang siguro ako marunong magluto. Pero yun yung pansin ko. So, minarinade ko siya. Hopefully, masarap siya. Dahil ang ingredients ko lang na meron dito is yung coconut milk. Yung lalagay ko. Meron din kami dehydrated na Thai chili pepper. Hindi ko alam kung okay bang gamitin yun sa ganito, pero itatry ko pa din. Tapos meron din naman kami ditong chili flakes, so maglalagay na lang din ako noon. Then siguro lalagyan ko din ng patatas para wala lang, para may kasama yung chicken. Start na tayong magluto. So, itong lulutuin ko, tatawagin ko na lang siyang Bicol Express with a twist. Dahil medyo madami din sa inyong nagtanong or nagtatanong if magkano ba ang apartment dito sa Texas. So, share ko sa inyo yung sa amin dito sa pinaka-apartment complex. Hindi ko sa inyo masasabi yung pinaka-city dahil maliit na city lang kami. Tapos, ayaw nga ding ipaalam ni Austin. Pero, kung alam nyo kung saan ba yung oil field dito sa Texas, ayun, dun kami. Maliit na city lang siya. So, yung apartment dito, nakadepende siya syempre, kung gaano kalaki. Meron ata, hindi ko sure kung meron ba ditong one bedroom apartment ang pinakamaliit or meron silang studio type. Pero itong amin, one bedroom apartment lang. Tapos, parang hanggang 3 bedroom, 2 baths ata yung pinakamalaki dito. So, yung pinaka-rent din is nakadepende kung ilang months ka lang dito. Siyempre, pag tagal, pag mura, tapos pag parang nag-avail ka ng 12 months, meron silang pa-free na 4 weeks or 1 month na rent. So, hindi namin yun in-avail dahil nga, ayun, alam nyo naman, si Austin is contractor. Hindi namin alam kung ano bang mangyayari sa work niya. Kung magugustuhan ba namin dito. So, ang sabi namin, magta-try muna kami for few months dito sa apartment. Medyo mas naging pricey siya yung pinaka-rate niya. 7 or 8 months ata yung in-avail namin ni Austin dito. So, medyo mas napamahal kami, pero at the same time, ayun kasi, pa kami ready mag-commit for 1 year. So, sabi namin ni Austin, ayun, testing muna natin. Ito pang maaga, bago magsabi ng ganito, pero we really like it here. Tapos, yung ano din, tahimik siya dito, guys. Tapos, mukhang super safe din naman dahil papasukan mo nga is gated siya. Hindi ka makakapasok unless meron kang yung parang pinaka-app or alam mo yung pinaka-pin code, ganon. So far, wala pa naman kaming nagiging issues dito sa apartment. Parang pa second week pa lang naman namin dito, so hindi pa namin talaga siya masasabi na super okay na okay. Pero so far, nang pagtira namin dito ni Austin, okay naman siya. Tahimik din yung mga kapitbahay namin, yung mga, hindi namin napaparinig guys yung sa kabilang mga kwarto, hindi namin sila napaparinig. Minsan, pag lumalabas kami yun, saka namin
napaparinig na medyo maingay dito sa kabila. Pero pag nandito kami sa loob mismo ng aming room, di namin parinig. Kaya super good yun. Pinaka-rate ng apartment namin dito is, bigyan ko kayo ng range ha. Yung apartment namin dapat parang 1,400 lang siya. Kaso dahil nga 7 or 8 months yung inavail lang namin, naging 1,600 siya. So, ayun. Yun yung pinaka binabayadan namin dito. Tapos, meron pang, ayun nga, mas mura if magtatagal ka, 1,400 lang. Tapos, nung chinek ko dun sa pinaka-website nila, ngayon, dahil paiba-iba din sila ng prices dahil naka-AI nga yung pinaka-pricing nila dito. So, everyday, nag-change yung pinaka-rate nila. So, nung chinek ko yung pinaka-malaking room nila dito, yung merong 3 bedrooms, tapos 2 baths, is parang 4,800 siya guys per month. So, might as well buy a house pag gano'n nakamahal, diba? Pero, ayun, yung iba din kasi, kahit afford nilang bumili ng bahay, parang mas pinipili nila yung apartment dahil nga sa mga amenities na din. Katulad dito guys, meron ditong super lapit namin sa pool, yung paglabas mo dito, pag makikita mo yung pinaka-view namin, yung pinaka-pool. Tapos meron din sila dito mga grilling area, meron silang wellness na pwede ka doon mag-yoga. Meron din sila ditong gym. Yun din talaga guys ang pinaka main reason kung bakit itong apartment na to yung pinili namin. Actually si Austin ang pumili ng apartment na to dahil nga gusto niya yung gym. Maganda naman siya. Super nagustuhan ko din dito. Tapos yung napili ko na apartment, medyo malapit din siya dito. Parang siguro 5 or 10 minutes away lang siya. Tapos, same rate lang din naman siya. Doon naman, mas malaki siya dahil ilang buildings yon. Dito ata, parang 4 na buildings lang. Pero yung kasunod namin na same lang sila ng company, pero mas lumang apartment yon. So, ito yung pinakabago nilang apartment. Kaya, ito din talaga yung pinili namin. Ayun, yung pinaka-price range dito is naglalaro from 1,400 to 4,800. Medyo sabi ni Austin, tapos sinearch ko nga din siya bago ako mag-share sa inyo. Mas mahal yung area na to kaysa doon sa ibang Texas dahil nga oil field siya, lahat ng mga blue collar worker, yung mga nasa sa oil and gas industry, more on dito sila nagwo-work. At pag ganon, sabi ni Austin, mahal daw talaga yung cost of living. Tapos ano guys, nag-grocery kami last time. Parang last Sunday, nag-grocery kami. Yung presyo ng 2 tray na egg dito is parang $18. Tanda ko nung nasa sa California pa kami, parang pumalo din siya ng $20 to $22. Tapos bumaba naman siya up to $12. Hindi ko lang alam ngayon, pero dito sa tinitirhan namin, $18 siya guys. So, medyo namahalan kami. Na-shock kami sa pricing dito. Meron ding mga mas murang apartments sa San Antonio. Tapos, maganda din siya guys. So, super city pa yun. Isa siya sa mga major city dito sa Texas. At ang gaganda din talaga ng mga apartments doon. So, ayun. Ang share ko lang yung rate dito sa city kung nasaan kami. Medyo malapit na kami sa part ng New Mexico na state. Siyempre, meron din namang mga murang apartment dito. Mas murang apartment dito sa apartment namin. Nung nagtingin din kami, parang merong mga $900, $800. Kaso, nangangamba din si Austin dahil nga minsan malalayo yung dinadrive niya. Ngayon kasi hindi namin alam kung madami pa din siyang travel na super lalayo ng pupuntahan niya. Pero ayun, yun din talaga yung sabi ni Austin na kahit medyo mapamahal tayo ng konti, as long as safe kami, na hindi siya mangangamba pag nasa hotel siya na nag-iisa lang ako dito. Tapos ayun, tsaka na lang din pala ako mag-apartment tour pag fully furnished na kami. Ngayon parang 80% naman na. Meron pa lang kaming mga dressers or yung sa side table,
pag sa bedside table, yun na lang yung hindi namin naaayos. Tapos yun ngang center table namin dito na nasira na nung pag-yuhol namin. So yun na lang yung mga ayusin. Tapos siguro maghahang din kami ng mga pictures, ng mga frames. Ito nga, isa pa nandito pa siya. Hindi pa namin naayos dahil, ayun, si Austin kasi super OC niya sa mga kailangan pantay na pantay. Ako pag kasi lalagyan ko lang yan ng thumbtacks tapos ihahang ko siya. Si Austin, super pulido niyang mga maghanghang ng ganyan. So, yun. Siguro this weekend namin siya maayos. But, yeah, na-shock din talaga kami guys dahil hindi namin napapansin nung nag-yuhol kami dito na yung mga sasakyan dahil nga alam mo na parang aligaga kaming dalawa ni Austin. Hindi kami magkaintindihan. Pero, ayun, napasabi din yung nanay ko dahil yung nanay ko kasi nanonood din siya. So, hi mom! So, nanonood siya ng YouTube ko. Sabi niya, parang ang gaganda daw ng mga sasakyan ng mga nakapark dito sa apartment namin. Tapos sabi ko, alam mo, sabi ko sa kanya, sabi ko sa nanay ko na, alam mo, napansin din namin siya nung kakabalik na lang namin sa San Antonio dahil nakakita kami nung Lexus na GX 550 ata yun. Katulad siya nung sasakyan nung president ni na Austin sa company. So, meron siyang nakapark dito. Tapos yung Corvette na gustong-gusto ni Austin, meron din dito. Tapos mga Lexus, mga Beamer, BMW, ganon. So, ayun, sabi ni Austin, mga fancy daw, mga nakatira pala dito. Tapos kami, yung sasakyan namin, Corolla. But we're really happy sa aming Corolla dahil nga lagi kami nagdadrive ng malalayo, super fuel efficient siya. Ang gas mileage ata namin doon is parang 34, tapos sumabot ng 38 to 40, if hindi ako nagkakamali. So, yun din talaga yung reason namin kung ba't kami bumili ng Corolla. Lagay na tayo ng onion and garlic. Balak din pala namin pumunta ni Austin sa Target mamaya pagdating niya, if ever man na maaga siya makakauwi. Dahil magsosoli kami nung rug para sa bathroom namin, hindi pala siya bagay. So, sosoli namin, tapos bibili na lang namin yung kagaya nung binili namin. Dahil nakabili kami ng isa, maganda siya, tapos kala namin maganda siyang tingnan dun sa paglalabas na namin ng shower, kasi hindi pala siya maganda. So, sosoli na lang namin siya, tapos bibili kami nung katulad na lang nung meron kami. Tapos ang reason din pala guys kung bakit itong apartment na to ang pinili namin ni Austin is malapit siya sa pinaka-office nila Austin. Parang 5 minutes away lang. So, di ba? Ibang-iba. Nung nasa sa California kami, kailangan ni Austin mag-drive ng 1.5 hour pag wala pa yung traffic ha. Para lang makadating sa office nila sa Pleasanton. This time, 5 minutes na lang, sabi ni Austin, super lifesaver nga din daw. Tapos, nung nasa sa California din kami, yung mga Walmart, mga Lowe's, parang mga 45 minutes away siya sa bahay namin. So, parang anong nangyayari, pag aalis kami, pupunta kami sa Walmart, pupunta kami sa Lowe's. Parang yun na lang yung nagagawa namin maghapon. This time, kahit hapon na kami umalis, makakabalik kagad kami dahil nga super bilis lang ng travel time. Ang mahirap lang dito, super traffic lagi guys. Ang daming sasakyan ang dami laging sasakyan. Yun yung pansin ko dito. Tapos, ayun, sinearch ko din sa Google, mga crazy drivers nga daw yun nandito. Tapos sinabi ko kay Austin, sabi ni Austin, totoo nga. Ito palang gamit namin, olive oil. Prito ko yung chicken. Ito pala yung chicken. Pero yan. Sansya na kayo sa mga talsik ng mantika. So, ito pala guys, ang ating chicken. Sa iPad ako ngayon nagre-record dahil kausap ko si Austin sa phone. Gayat na din pala ako nitong patatas.
chicken pastel. Pero ano yan? Bicol Express sana. So, chicken pastel na lang natin kahit hindi cream yung ginamit ko. So, coconut milk yung ginamit ko dito. Pero masarap naman siya, guys. That's it for today's video, guys. Siguro kakain muna ako. Tapos, hintayin ko na lang si Austin. Tapos, mag-edit na din ako ng video. So, thank you so much for watching. See you on our next one. Bye-bye!